Alright mga kabayan, welcome back sa AJ Commentaries. Magandang araw po sa inyo. At sana po ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po kayo. 5,000 subscribers na tayo. Maraming salamat. Samahan niyo po tayo muli mag-aral at pag-usapan, magbigay ng komento at ang opinion tungkol sa mga nangyayari sa ating gobyerno at politika. Hindi po impeachment trial ang pag-uusapan natin ngayon. So hindi po natin pag-uusapan yung conclusion of facts or conclusion of law. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung pagsasampa ng kaso diyan sa kontra sa Maleta Boys, sa 18 Maleta Boys. Kung backtrack lamang po tayo para hindi tayo maligaw mga kababayan. So yung Maleta Boys yung sinatawag nilang Marines, bagamat sinasabi ng mga AFP at iba pang mga ahensya ng gobyerno para bang hindi sila komportable na tawaging Marines kasi nga naman yung karamihan doon dinismiss dahil sa mga may nagawang hindi tama. Bagamat yung iba ay totoo naging Marine ata for some time, pero hindi ata makatarungan kumbaga na i-level sila o sabihin na o itawag sa kanilang Marines. Kaya tinatawag silang Maleta Boys kasi sila yung naging bodyguard ni Zaldico kung di tayo nagkakamali na nagde-deliver di umano ng mga mali-maletang pera na galing daw sa flood control na pinaliwanag ko po to sa isang video mga kababayan yung gano'ng kalaki yung halaga na sinasabi nila doon pa lang sa komisyon na pinideliver nila na suma total 800 billion. So lalabas dun mga kababayan, kailangan nila ng nasa 14,000 na maleta kasi may sizes silang sinasabi, small, medium, large So, ilagay mo na lang sa large, nasa 14,000 yun kung 800 billion mga kababayan. Tapos ang kailangan nyo yung van, napakadami. At kung magde-deliver kayo ng let's say 500 million per day, kung 2023 o 2024 sila nagsimula, dapat po ngayon hanggang ngayon nagde-deliver pa sila, mga kababayan. So, but anyways, pag-usapan po natin yung backtrack natin, ano. Ito pong Maleta Boys, ito yung mga nag humaharap sa hearing, pero kailangan ang magtatanong, sila Marcoleta, sila Alan Cayetano, sila Defensor, bagamat di senador si Mike Defensor. Kasi po, kung mapapansin po ninyo, nung nakaraang June, nag-hearing din po sila Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee hearing. Imbis na umaten yung Marines o 18 Maleta Boys, umakyat sila doon sa opisina ni Robin Padilla. Ayaw nila doon sa Blue Ribbon hearing nila Erwin Tulfo. Ang pinupuntaan lang nila yung hearing-hearingan nila Alan Cayetano kasi sila doon, tinatanong sila nila Marcoleta. Sila Marcoleta rin mismo mga kababayan ang magtatama ng sagot. Tinatama yung sagot nila. Minsan nga, mas alam pa yung sagot Talagang ginaguide kung anong gustong itumbok mga kababayan. So, ang pagkakamali nila, yung panahon na yon mga kababayan, dahil yung hearing sila, di umano, hearing ang tawag nila no mga kababayan. Unang-una, June 4 po ata ito kung di tayo nagkakamali June 4. Unang-una, wala doon yung Senate Secretariat kasi nga napalitan na yung liderato ng Senado. At si Erwin Tulfo ng chairman ng Blue Ribbon, pero tinuloy pa rin nila mga kababayan. So walang Senate Secretariat. Ang isa pong hearing ng sa Senado mga kababayan, dapat po yan in aid of legislation sabi sa ating konstitusyon. Ibig sabihin, ang ginagawang hearing para makatulong sa pagpapasa ng batas, makakuha ng mga detalye, impormasyon, ng mga kaalaman na pwedeng ilagay sa ipapanukalang batas para magamit at maiwasan yung mga pagkakamali, maiwasan yung mga labag sa batas na nagawa. So paano kayo magiging in aid of legislation kung wala kayong Senate Secretary at hindi recorded ang hearing ninyo? Pangalawa, wala kayong immunity from suit. Hindi kayo protektado dahil nga hindi official hearing yan. So ano nangyari? Anong kinalabasan mga kababayan? Yung mga sinasabi nila ay magiging basihan para sila'y masampahan ng cyber libel. At yung sa pagkakataon naman noon na humarap sila sa hearing noon sa Blue Ribbon hearing nila Ping Lacson pero nagsinungaling din sila, perjury naman yon kasi under oath mga kababayan. So balikan natin, ano ba yung mga pabago-bagong mga statements nitong mga Maleta Boys? Umpisahan natin kay Loren Legarda mga kababayan. Kung mapapansin po ninyo si Loren Legarda nung siya po ay kasama pa nila Ping Lacson, nila Soto doon sa kabilang grupo, dineklara po ng Maleta Boys na dineliveran nila ng mali-malitang pera si Loren Legarda. Dinescribe nila kung paano nila dineliver, saan nila dineliver, mag-ilang maleta dineliver nila, ilan ang estimate kung magkano yung laman.
Tapos mga kababayan, yung tumalon sa bakod nila, sumama na kila Alan Cayetano, hindi daw si Loren Legarda yung kanilang diniliberan. Gano'n din naman si Mark Villar, 'no? Medyo alanganin sila kay Mark kasi that time di alam kung tatalon si Mark, eh, 'di po ba? Tapos nung umalis naman sa kanila si Chis Escudero, mga kababayan, nag-send ng picture nandun sa harapan ng bahay at nag-deliver din daw sila. Tapos kapungat-pungat yung bahay pa lang yun, hindi yun yung bahay nila Chis Escudero, mali pa. Ano pa mga kababayan, yung kay Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta na nagpa-picture sila, pumunta lang pala doon sa Mindanao yung dalawa dahil meron silang, event na pinuntahan o nagpasalamat sa kanilang mga kababayan et cetera, hinaluan pa. Ngayon nung idedemanda sila ng mag-asawa, kabig sila, kambyo sila. Ano pa mga kababayan, yung pinaka-ano diyan yung kay Soto, kay Tito Soto mga kababayan. Ang mga detalye nilang binigay dun, merong building sa Baclaran, naka-limousine ata nilang dineliver at ang tumanggap ay yung executive assistant na si Mark. Alam niyo po sa Baclaran dinadaanan ko yun nung kolehiyo pa ako, yung building na yun. Hindi, unang-una hindi pala building ni Tito Soto yun, pangalawa hindi daw kasya limousine dun sa baba at pangatlo, pinakamabigat mga kababayan, yung sinabi nilang tumanggap ng maleta na executive assistant, yun na si Mark, patay na pala nung 2015 o 2016 pa. So, anong klaseng statement yun? Anong tibay nun? Paano didikit yun sa korte? Paano yun tatayo mga kababayan? Tapos ang pinakamabigat din nilang mga ginawa mga kababayan yung kay Trillanes kung ano-anong sinabi nila. Diniliberan nila ng pera, pati si Leila de Lima, tapos biglang kabig sila kasi napuna sila na hindi pa naman kongresista si Leila de Lima nun, eh. Going back to Tito Soto mga kababayan, nangyari daw ito 2024, hindi pa senador si Tito Soto. Kaya kahit makatanggap man siya, anong plunder dun? Hindi nga siya nakaupo but anyway, hindi nga siya nakatanggap, di umano. So, yan ang mga pabago-bago ilan sa mga pabago-bago nilang mga statements. Kaya walang ano, mga kababayan, walang bigat. Yung sinasabi ni Robin Padilla sa impeachment trial, sabi niya, nagtanong siya minsan, ano ang tawag sa testigong pabago-bago ang statement? Dapat ba natin siyang paniwalaan? Sabi niya yun, yung kino-question niya yung kredibilidad nung mga testigo ng prosecution, sila Kalilong at si Lotok, yung kino-question niya yung mga yon. Puwede ba natin gamitin yun dito, Senator Robin Padilla? Puwede ba nating sabihin o itanong na dapat ba namin paniwalaan 'tong Maleta Boys na pinapakain niyo sa'min yung statement, bagamat, pabago-bago ang statement? 'Di ba dapat hindi na rin? Alam naman natin sa korte kapagka pabago-bagong statement walang tibay yun. Namimili ng magtatanong, namimili ng hearing. 'Di po ba mga kababayan? Iiwanan ko po sa inyo mga tanong na 'yan. Maraming pong salamat, hanggang dito po muna. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po sana kayo, comment at like. Maraming salamat mga kababayan. AJ Comentaries po.